Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Nandito ako ngayon sa Facebook page ng Boring, Boring Production ata to. Hindi ko nababanggitin yung totoong pangalan ng Facebook page. Basta Boring Production. At meron silang article tungkol sa nangyari kasi actually napanood ko ito kahapon. Medyo may patutsada si Yorme Isko Moreno dito sa TVJ. Hindi siya directly as in patama. Kumbaga pahaging lang. Pero nung binanggit niya yung certain word sigurado na patama yon sa TVJ. Real talk lang. Wag na tayong maglokohan. So mukhang etong si Yorme Isko Moreno ay medyo palaban na rin. At bumabanat na dito sa EAT, dito sa TVJ. Ito babasahin ko lang yung report nitong Boring Production na ito. Kasi ito yung kanilang title dito sa article. Sinadya ba? O si Buboy Villar daw ay na-shock dun sa sinabi ni Yorme. At ito nga yung pag-uusapan natin ngayon. So, sabi dito, kung inaraw-araw ni Joey De Leon ang pagpaparinig at pagpapatama sa noontime show na kanyang kinabibilangan noon, bihira namang rumesbak ang tape at mga bagong host ng Itbulaga. Dito medyo agree ako kasi bihira lang naman talaga rumesbak . Ang talaga rumesbak lang si Paulo Contis . Kaya hindi nakapagtaka na si Paulo Contis talaga namang ito yung target ng mga marites dito sa tape Bulaga. So yung iba tahimik lang yung iba. Si Betong wala kang maririnig na rest back dito sa mga bashers. At maging si Buboy wala namang masyadong rest back. Mang ginagawa niya lang nandadaya lang dun sa dun sa segment. Niloloko lang niya yung mga nanonood kasi di ba sabi niya dati hindi niya kilala yung contestant pero yung pala tao niya sa parisan. Ganun yung style ni Buboy. Hindi siya rumirest back sa bashers. Dumidiskarte lang. At yung ibang host wala naman tayong naririnig. Lalong-lalo na kay Yorme. Pero ngayon mukhang palaban na itong si Yorme Isko Moreno. Mamaya pag-usapan natin yan. So balik tayo dito sa artikulo nitong Boring na Production. Tila na-immune na ang netizens sa mga patutsada ng veteranong host. Kaya naman hindi nagaanong pinapansin ng mga tao ang kanyang mga umay pahaging. Di naman. Marami pa rin, ang dami pa rin talagang kapag nagbitaw ng salita itong si Henyo Master Joey De Leon. Nako nagtitrending agad to . So paano mo nasabi na hindi pinapansin ng mga tao? Pagkaka-post pa lang ni Joey De Leon dyan sa kanyang Twitter account o kaya sa kanyang Instagram account, kumakalat na to sa social media . So paanong hindi pinapansin ng mga tao? Ito kasi Boring Production mga kababayan. Hindi ko alam kung ito ay may alam nyo na galing sa tape. Ito ay tagapagtanggol ng Tape Incorporated. Kung titingnan nyo yung kanilang Facebook page, talaga namang kamping-kampe sa Tape Bulaga. Na sa atin naman okay lang 'yon kasi kanya-kanya nga tayong preference di ba? Kung saan ka naniniwala, edi doon ka, di ba? Syempre, kapag pinaboran mo yung isang grupo, halimbawa katulad na itong Boring na Production, pinapaboran nila lagi itong Tape Bulaga, syempre, lahat papuri, di ba? At doon sa mga kumukontra sa kanila, syempre, lahat patama din. Lahat kontra. So, sinasabi niya na hindi daw napapansin yung mga patutsada ni Joey De Leon, hindi man ako dito naniniwala. Kapag nagsalita nga si Joey De Leon, kalat na agad social media ito, may bago na naman siyang patutsada. Kalat na kalat. Kaya hindi totoo itong sinasabi niya na hindi naman daw napapansinan ng tao. Hindi. Nagba-viral nga tapos sabi mo hindi pinapansin. Eto pa, sabi nitong Boring Production, sa ngayon ay hati na ang opinyon ng mga tao tungkol sa kung sino nga ba ang may karapatan sa trademark ng Itbulaga Lalo pat natanggap na ng tape ang Certificate of Renewal of Registration para sa Itbulaga trademark
and logos. So sabi niya, hati na raw yung mga opinion ng tao. Ako naniniwala hati. Hati talaga yung opinion ng mga tao kung sino talaga yung dapat humawak ng Itbulaga. Hati po yan. Yung isa 95%, yung isa 5%. Yung 95% ay naniniwala na ang Itbulaga ay dapat ibalik sa totoong may-ari na si Joey De Leon. At yung 5%, ito yung mga kamag-anak nila. Ayan yung katulad na itong boring na production na to. Kayo magsama-sama kayo. Kayo yung 5% na naniniwala na itong Itbulaga ay dapat mapunta sa mga halusos. So tama naman hati. Yung isa 95%, yung isa 5%. So unti-unti na rin daw nadadagdagan ng followers ng official Facebook page ng Tape Incorporated na sa ngayon ay 165,000 na. So meron silang Facebook page, yung Tape Incorporated, yung kanilang YouTube channel na Tape Incorporated sa YouTube ay walay na. Naatsugi na ni YouTube mismo. At ito, meron silang bago. Ito yung Tape Incorporated. Dito na po sila nagla-live ng kanilang programang Tape Bulaga. Wala na po silang live kay Yorme doon sa Facebook page ni Yorme dyan sa Facebook. So wala na. Ang live na lang na nakikita natin sa Facebook kapag umi-air po itong Tape Bulaga ay dito lang po sa Tape Incorporated. At nako, congrats 165,000 na pala kayo. Pero ang nanonood 500. Ang dami nang nag-subscribe, nag-follow dito sa Tape Incorporated, 165,000. Pero ang nanonood 500. Aanhin mo ang mga followers mo kung hindi ka naman talaga pinapalo. Pumindot lang doon sa follow. Pinindot nila yung follow na button, pero hindi ka pinapanood. Ibig sabihin, hindi ka nila pinafollow. So, tuwan-tuwa ito si Boring Production dahil unti-unti daw nadadagdagan yung followers ng Facebook page ng Tape. Maging sa ratings ay palaban na rin ang tahanang pinakamasaya na Itbulaga. Paano palaba? Baka palaos. Palaban ba yan? Hindi nga manalo-nalo. Simula umere, itong legit, itong bumalik sa ere, itong original na Itbulaga ng TBJ. Isang beses lang kayo nakachamba sa ratings. Yung pa yung nag-brownout sa Metro Manila at nagkagulo-gulo yung signal dyan sa mga TV box. Isang araw lang yun. The rest ng mga araw na umere itong tatlong noon time shows, laging ang number 1 itong E80 ng TBJ dyan sa TV5. Paano nyo nasabi na maging sa ratings ay lumalaban na? Ito pinagmalaki pa. Pinagmalaki pa na itong Boring Production na to. Ayon daw sa pinakahuling datos mula sa Nutang People Ratings ng Nielsen Philippines itong August 21, nakapagtala ang Kapuso Noon Time Show ng 3.9% na halos hindi na nalalayo sa ratings ng E80 na 5%. Hindi ba yan nalalayo? 1.1%? Ang layo niyan 1.1%. Sabihin nyo, kung hindi nalalayo, siguro dapat 4.9 ang score ng Tape Bulaga. 4.9, 4.8, 4.85. Pero yung 3.9, malayo yan Hindi na raw nalalayo. Sa numero, pag tinignan mo yung numero, pero yung ratings mismo, malaki na yan, 1% na difference na yan. So, tinotolongis na itong boring na production na ito. Ito na naman kasi nungalingan. Nangangahulugan lang ito na marami pa rin ang pinipiling panoorin ng Itbulaga sa GMA7 kahit nagsilayasan na mga dating host nito at gumawa ng bago nilang show sa TV5. Yan. Talagang niloloko na nila yung sarili nila Pinipilit nila, sinasabi sa sarili nila number 1 sila. Pero ang alam nila na totoo, hindi. So hindi na tao niloloko nila. Sarili na nila niloloko nila na number 1 daw sila. At marami daw gusto manood sa kanila. Paano marami? Ako nagtataka Dito lang sa online views, tingnan nyo nga, ang nanonood dito sa E80 ng TBJ, almost 100,000. Pero sa kanila, pag samasamahin mo lahat, wala pang 1,000.
paano nila sinasasabi na marami pa rin yung pinipiling panoorin yung kanilang programa? Di ba? Ako nagtataka lang talaga eh. Hindi ko maintindihan kung ang hirap kasi pag niloloko mo na sarili. Ito na mga kababayan. Samantala, nag-viral kahapon sa isang video clip ni Yorme kung saan sumagot siya sa sunod-sunod na patutsada laban sa kanya at sa Itbulaga ng tape. Maiksi lamang, pero malaman ang binitawan ni Yorme. Umiinom pa ng soft drinks, Yorme. Alin, Pepsi? Okay. Sige. Okay, thank you. Alin? Umiinom pa ng soft drinks, Yorme. Alin, Pepsi? Okay. Sige. Okay, thank you. Alright, so yan mga kababayan, simple. Simpleng atake. So kaya sabi ko nga sa inyo, medyo palaban na itong si Yorme Isko. Dati tahimik lang, si Paulo lang talaga bumabanat. Ngayon ay pasimple na. Actually, alam ko pangalawa na to eh. Yung una, yung kasi 'di ba si Jose Manalo nagpo-portray as Mayor Jose Manalo. So sa isang post ni Yorme Isko Moreno dun sa kanyang Facebook account, ang haba nung sinabi niya eh. Pero ang sa tingin ko, isa 'yon sa sa mga banat niya dito kay Mayor Jose Manalo na nung sinabi niya na etong pagka-mayor, seryosong trabaho ito. Hindi ito dapat pinagtatawanan, hindi ito dapat gawing katawa-tawa kasi bilang isang mayor, nangangalaga ka ng isang syudad. At hindi madali ang trabaho ng isang mayor. Kaya sabi ni Yorme, hindi dapat ito nga ginagawa nga katawa-tawa. Yung ginagawa naman ni Mayor Jose Manalo. Well, para sa akin, lang naman yun eh. Good vibes lang naman yun. Di ba? Hindi naman seryoso si Jose Manalo eh. Ang seryoso lang si Models of Manila. Dapat pagalitan to ni Yorme si Models of Manila. Pero mo, nagkakalat ng tarpaulin. Tarpaulin kinakabit kung saan sa tarpaulin ni Mayor Jose Manalo. Nagpagawa pa ng t-shirt. Kaya marami nagsasabi, ano ba nangyari dito kay Models of Manila? Mark, ano nangyari? Masyadong siniseryoso eh ni Mark Gamboa. Etong lang yung tawag dito, yung pampagood vibes ni Mayor Jose Manalo. So, pampagood vibes lang yon, hindi naman yung seryoso. So, wag yung seryoso eh. Kaya, eto mga kababayan, isa pa, ito yung, sa tingin ko, pangalawa pa lang naman ito, yung binanggit ni Yorme, ang isang brand ng soft drinks. Ito, sabi ng boring production Sa mga hindi nakakalam, ang naturang soft drinks ay ginamit na screen name ni Delia Dueñas Smith o mas kilala bilang Pepsi Paloma. So, ito nga yung binanggit ni Yorme. Sobrang ikli, ngunit malaman yung pagbanggit ni Yorme sa brand ng soft drinks na Pepsi. Kaya, sabi nila, ito na yon, palaban na si Yorme. Hindi na basta-basta nga tumatahimik na lang. Medyo bumabanat na rin. So yan mga kababayan yung ating update. Kung si Henyo Master Joey De Leon ay halos inaraw-araw yung kanyang banat, paunti-unti bumabanat na rin si Yorme.